Kada punta na lang dito sa gubat, laging naulan. Sino kayang may balat sa wet po? Inyong hulaan. Hi mga gubat nun, welcome back to my vlog. So for today's video ay pupunta nga kami sa gubat. Hindi sa gubat ha, kundi sa bayan ng gubat. Nung isang araw nga ay pumunta kami nila mama sa Pilar at iniwanan nila ako doon dahil sila ay pupunta sa far. Oo, far away kasi yung Cebu mga par. Nagpaampon na muna ako at sabi ko nga aalis din naman sila. Sabi ko mauna na sila sa gubat at dito na muna ako. Kasama ko naman kako sila kuya. Pero kinabukasan naman kami ay uuwi na. Opo, kasama din namin ang pamilya ng asawa ni kuya. Feeling ko talagang close ko na sa kanila. Wow. Kaya sa kanila ko nga gusto magpaampon. Hindi ko pa talaga sila close lahat kasi pangalawang beses ko pa lang silang nakakasama ng ganito katagal. Kung napanood nyo nga ang isa kong vlog, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Yung tipong hindi ka na talaga mahihiya sa kanila at parang ang tagal-tagal mo na silang kakilala. Basta ang sarap lang din talaga nila kasama. Kaya hindi na nga ako nagdalawang isip na magpaampon sa kanila. Ay, magpaiwan pala. Pupunta pala kami sa gubat bago sila umuwi ng Maynila nila. Hindi ko naman masabing Maynila natin kasi ang tagal ko nang hindi doon nakakapunta. Siguro mga 7 taon na. Yaan nyo, sa sunod sasama naman ako sa kanila. Uy, hindi. Tama ka na. Habang papunta na kami, natuwa na nga ako kasi walang bakas ang kalangitan, walang kulimlim at hindi uulan. Kasi parang hindi pa sila nakakapunta ng gubat nang hindi talaga wini-welcome ng ulan. Kaya I'm so happy for them. Sabi ko nga ngayon pa lang talaga sila pupunta na hindi na ulan. Pagkadating nga namin ay nag-isip na agad kami ng uulamin. Alam ko naman ang paborito nila kaya alam ko na yung lulutuin nila. Gulay talaga ang request nila kaya naghimay na kami ng malunggay at bukas na lang kako yung langka. At dahil nga paborito din nilang seafoods, bumili na din ng alimango kaso hindi ganoon kataba. Pero kahit ano pa yan kasi paborito, ubos yan panigurado. Ang sarap lang panoorin na naguunahan sila sa alimango. Tignan mo naman kung gaano kaingay at kagulong una naming salo-salo. Ang sarap talaga ng kain namin dito. Ikaw ba naman ang kumain ng nakakamay? Ewan na lang kung hindi ka talaga mabusog at mapadighay. Madami nga pala kami dito sa bahay nila ate kaya umuwi na ako at kaya hindi na ako nakisiksik pa para naman masarap ang tulog nila. Bukas kasama ko naman sila at mag-outing nga kami. Kinaumagahan naisipan nga namin mag-video okay habang hindi pa kami umaalis. Siyempre, kailangan namin mag-practice. Pagkagising namin ay ang ganda ng panahon, maya-maya ay para bang nalungkot ang langit at naiiyak na. Uulan na talaga. Hay, dapat pala hindi na ako kumanta. Kasalanan talaga to ng mikropono at wala siya sa tono. Parang hindi pa talaga sila nakakapunta ng gubat nang hindi na ulan. Sino kaya ang may balat sa puwet kasi lagi na lang? Hindi ako ha kasi nasa liig ko. Liig? Katugas. Nakadepende na lang talaga sa panahon kung saan kami maliligo. Pag umulan, edi sa bulusan. Kung uminit, edi sa huban. Umulan ng malakas, kaya sabi namin sa dangkala na lang. Alam mo naman, malapit sa puso namin ang dagat kasi may mga lahi talaga kaming sirena. Wow, kita mo naman sa aking balat. Gabi ngayon ang kais. Kaso pagdating namin doon, puno na. Ora mismo kami ay nag-isip na kung saan na lang kami pupunta. Ang ending, di na lang sa Masakrot Spring. Mabuti na lang at may nag-iisang cottage pa natira. Para sa amin talaga to at hindi sa iba. Tanghali na din to kaya pagdating namin diretso kain na. Sarap ng baon namin kasi langka. Wow. Yung sahog, alam mo na. Pagkatapos nga namin dyan kumain ay nagsipaglangoy na yung mga bata. Tapos kami naman ng matatanda. Matatanda. Nagsikantahan na muna. Medyo wala na nga ako sa mood kumanta kasi baka lalong umulan pa. Kaya hinayaan ko na sila at ako'y naligo na. Sayang nga yung practice ko kanina. Kaso inabot ako bigla ng hiya. Alam mo naman ako mahihain talaga sa una. Tapos pag nakakanta na, aba, baka yung video okay, suluhin ko na. May tama na. Ngayon pa lang ako nakapunta dito kaya sinulit ko na yung langoy ko. Total malapit naman na mag-June at magpapasokan na. Ito, wala nang ahunan pa. Hindi naman din ako mangingitim pa kasi dati na. Sobrang nag-enjoy lang din ako kasama sila at kami nga ay nag-picture-picture pa. Sabi ko nga dito sa mga pamangkin ko, try nila akong ihagis sa malalim. Kasi kaya ko naman, basta wag lang akong pulikatin. Wala, hindi naman pala nila ako kaya. Paso na isahan naman nila. At nagulat na lang ako sa pagtulak nila. Ay, wala na lang talaga ako nagawa. Pagkatapos pala ng kulitan at kantahan at picturan, nagkaayaan na kami mag-siuwi dyan. Pagkadating namin sa bahay, nagpahinga na saglit at mga pagod pa, lalo na yung mga bata. Nagluto na din pala sila ng ulam. Huwag na kayo mag-isip ha kung anong inulam namin kasi alam niyo naman ang mga paborito. Ngayon, sahang naman at may tarang alimango. Pati din pala itong pili na linanta ay kahandog sobra. Meron din kaming pritong manok para sa mga bata. Katulad nga ng salo-salo namin kagabi, talagang maingay. Hindi din kagulo ang kain namin ngayon kasi nga nakapila na kami at may tagasandok na. Na para bang may feeding program talaga.
Tignan nyo, sa sobrang seryoso ng kain namin ngayon, ay talagang may pagkanya-kanya. Ika nga, pag ganito kasarap ang ulam, wag na muna tayo magpansinan. Maya na lang pakakain na. Uuwi na din pala sila bukas at babalik na sila sa Maynila. Inayos na rin tong dadalhin nilang pili para bukas ay ready na at maaga sila aalis. Sabi nila maaga para hindi daw maabutan ng traffic. Bwe, hindi na talaga ako naniniwala sa mga ganyan. Update ko na lang kayo kung anong oras sila nakarating ng Maynila. Ako si Mariang Gubatnon, mauman lang. Sa tahimik na gubat sa bukid na lunti, may dalagang naglalakad, araw ang saksi sa laban. Ay sanay sa putik, sa init, sa ulan.